everyone, my name is Ray Junior G. Kloma, Bethel Aid 1B, and now we tackle about health and security and the mission of globalization. So, what is globalization and health? So, ang kani asyo is, di bali, ang atong nasod is nagkakonekta bitaw sa uban, dayon kung walay tambal diri sa tuwa, pwede ra bitaw ipadala ang tambal nga wala diri sa tuwa, then magtinabanga sila. Og napod ang kaning technology bitaw kaning kung wala ta kabalo unsay tambal is pwede ra ta magkuha og info sa technology. So, what is health? For who health is overall physical, mental, and social wellness, not just absence of sickness, it's an active, balanced state to enabling daily tasks and adaptation. So, kani is, ang kwan daw is, atong panglawas, dili lang kay wala tay sakit, kundi ang atong lawas, o atong mind, o atong relasyon sa uban. And what is human security? People-centered approach in globalization that shift focus from borders to individual communities and address treat like violence, poverty, and disease, promoting freedom from fear and want to ensure safety and dignity. So ang human security is di ba rin nagprotekta bitaw sa tuwa, dili lang sa tuwa, ay dili lang sa nasod, sa kundi sa tuang atong panglawas, like para ma-secure ta dayon, para pod mga masipta. Sa so, globalization in health, human security. So, ang globalization na pasabot bitaw dani is nag-improve ta din ang atong countries is connected bitaw sa uban-uban countries, like magtinabanga sila bitaw kung walay tambal to di mo to ang ingon ganiya nga pwede ra sila magbayloay sa tambal og napoy technology nga magtabang sa tuwa nga maghatag og info dayon makuha po din ta kung madali na nato pag kuan kay na may technology nga magkuan sa to provide. Past globalization is transformed to how health risk and management will disease spread rapidly across borders and disparities and became to clear. It also supported knowledge and teach sharing address to treat. So ang globalization now is nagbago na kaning dili na kayo nagdumala bitaw kaning mga kahimsog, like mga masakiton na kayo, pero kuan gyapon kay nagbago na das ang mga sakit is dili na kay mo laganap sa atong country, pero sa kuan sa tabang sa teknolohiya daw kay ang katabang kay maga-provide na siya og makabaylot dayon ang present COVID-19 was turning the point, showing health and security. Health is now linked to economic, food, and political stability, with focus on the one health approach human, animals, and environment as one system. The effort to combine the protection healthcare with buildings, community, and health and address the social development to clean and water and safety house. So ang present kay okay. Gipos mo Paul. Ang kwan daw kay karon daw kay gipakita ang COVID-19 kung mga sakit sa tao na kwan na naguba nakaguba sa negosyo sa tong nasod dayon ibalaan karon nga kaayuhan sa tao na do. So naibala na to nga ang kaayuhan sa tao konektado ra sa atong kaayuhan sa kwan murag karon og kaayuhan sa tao kaayuhan sa mga hayop place murag konektado ra din dayon. Future main challenge so managing complex to interconnected risks that globally focus will be on veterinary health, AI driven to monitoring, and better digital access to care will be key, with the goal of universal health and prevention to focus security. So karon daw is ang ang kwan future is nakakuan lang sa atong nagka-improve na ta, like ang AI na di bali ang daho kay to sa atong tabang kay tungod sa kuan makuha to sila info o maka ay balota kung unsa atong buhaton ato na i-search sa para makuha tayong information. Health and Human Security Dimension focus on how global connection affects people, health,
safety and well-being, increases the movement of people, goods, and services across country, which create both opportunities and risks for global health. Global pandemic in globalization makes disease spreads faster due to travel and trade but also help countries work together. Dahil sa globalization, mas nagiging mabilis ang pagkalat ng sakit. Halimbawa, dahil sa travel, madaling kumalat ang virus from one country to another. Pero at the same time, nakakatulong din ang globalization kasi nagkakaroon ng cooperation ng iba't ibang bansa para kontrolin ang sakit. Positive impacts: fast sharing of medical info and research, strong international cooperation, easier access to vaccines, use of technology like online service. Also, negative impacts: rapid global spread of diseases, mas faster ang pag-spread sa disease through travel, shortage of medical supplies, increased risk for animal to human disease, health equality and poverty. International health system. Globalization connects health system but also create challenges in equality and access. Dahil sa globalization, connected na ang mga health system ng iba't ibang bansa. The positive side is fast medical innovation and knowledge sharing, access to healthcare abroad, better global responses to emergency. While the negative is fast spread of infection and disease, unequal healthcare access, loss of healthcare workers in a poor countries. Good morning everyone, my name is Froilan Jan L. Bagungon and today I will discuss about humanitarian responses and globalization. So what is humanitarian responses? Humanitarian responses, globalization links health and security, enabling faster aid and cooperation but also accelerating disease spread and widening inequalities. So, tungod sa globalization is mapadali ang paghatag sa tambal sa laing nasod. So kung nay nasod nga need sa tambal, dali ra ipadala dito. There are 5 types of positive humanitarian responses. So first, we have rapid resource mobilization. So dali ra maipadala ang mga gamit, tambal o personnel sa lugar nga na crisis or may mga sakit nga lugar ug nagkailangan nga mga lugar. Next is information and technology sharing. So, tungod sa technology is mas dali ra ma-share ang information sa mga tao kung say kuan para makanda sila kung may crisis nga paabotay. Next is global health initiatives. So ang global health initiative is ang program o proyekto nga form sa government. Muna silang ang ilang goal nila is to ensure people, especially in poor countries, nga bisag poor nga countries is makadawat gyapon sa quality nga tambal or healthcare. Next is ang stronger advocacy network. Ang stronger advocacy network is sila ang pinaka-strong sila ang muhatag og atensyon sa mga tao para ipadala sa tibuok kalibutan ang kailangan sa mga tao para maaksyonan sa ubang nasod or scientists. Next is the standardized care. So, there is a standardized care is sila ang tig-check sa mga clinics, hospital or uban pa kung pasok pa ba sa standard or sobra or kulang. And now let's move on to the negative humanitarian responses. So first, we have faster pandemic spread. So dali ra may spread ang pandemic tungod sa global mobility or kining pagbiyahe sa eroplano. Kining gikan sa China mo paingon diri dali ra mag-spread ang disease. Next is ang widening inequalities. Widening inequalities is the gap between rich and poor countries. So, for example, ang rich nation is kining kompleto gamit, kompleto medicine, kada hospital luwag, while ang poor countries is lisod sila tungod sa lack of funds and privatizations. And next is aid dependency. So,
imbes nga magpa-improve sila sa ilang kagalingan nga kuan nga syudad, is gakuan sila kagaling nga countries is gastalig na lang sila sa kuan bitaw sa mga donors of donation sa mga laing nasod or sa mga rich nga countries. Next is ang brain drain. Ang brain drain is skilled doctor and or nurses is mo abroad sila kay gamay ram sila diri, so mo abroad sila sa laing nasod para sa better pay or dakong sweldo. Next is logistical and security challenge. So there is ang country is struggle sila pagpa-improve because kay ang ilang skilled doctor or nurse is gapan sila kaning gato sila sa abroad para sa better pay dito kaning para sa dagko nga sweldo. So lisod mag-struggle or maglisod sila og pa-improve silang nasod kaya ang special skilled nga doctor kay wala sila na sa lain. That's all. Thank you. Global health governance. Collaborative system composed of rules, institutions, and partnerships that manage health issues crossing national borders. So na ang ko na is like pakig collab bitaw sa lain nga country. Like for example, if naay problem ang pikas nga country, na ang lain nga country para motabang, then it includes formal organizations such as the World Health Organization or WHO and the United Nations or UN. Muna sa kibali mga organization nga kuan kibali nga magtabang og sa lain nga country or group kibali siya. Next is positive impact of health governance. First, knowledge and technology sharing. So, like for example, balita or either sa cellphone or social media, pwede sila makatag og knowledge through like balita or post sa Google. Pwede sila mag-share og mga information. Second, improve access to care. Mas i-improve nila kibali ang pagkuhan og medicines, paghatag og medicine sa laing country. Like, for example, ato sa pandemic or COVID-19 pandemic, ang other country nag-donate sa laing country og mga vaccines para makontrol ang pag-spread sa virus. Then, the third is standardized practices. Like, through online or balita, nag-share kibali sila og mga kuan kibali like practices nga para sa pandemic, like naghatag sila og kuan nga himuon, like for example kato sa social distancing or wear face mask and face shield. Then, next is global funding mobilization. Ang iyang kumpulan is like funding kibali sa mga tao nga na mga sakit kibali. For example, HIV. Imbes nga kato nga tao maglisod mo sila og wala pa may medicine, makontrol nila ang through funding tagaan nila og pondo kibali ang mga HIV victim. Negative impact of health governance. First is faster disease spread. Like, imbes nga makontrol na ito ang pag-spread sa ang isa pun sa weakness niya dani is ang may lain tao mo adto sa lain country para makuha og medisina, matakdan ayun sila kibali sa sakit. Then katulad sa mga tao na wala sa kabalo nga natakdan, mupasa na mo sa kibali sa gibalikan nga country or lugar. Then next is widening inequalities, or for example economic. Instead nga ang ato economic balance ra, pag-spread sa lain nga problema or pag-abot sa lain nga problema, ang economy muubos siya. Then na musugod ang sa gobyerno kibali, pagko advantage kibali na ang ubang mga tao nga nakataas medyo makakuan sila pero dili sila makapilog kalisod, pero ang ubos kibali nga
like pobre, wala sila mahimo. Imbis nga na sila ayuda, makon kuan na nun minus na nun kibali. Then spread of unhealthy products. Now isa na ni like sa uban nga country or diri sa ato Pilipinas, mga man tao dili naman sa like for example sa atong kuan balik ta sa COVID. Imbis nga mugos ang tao para mapalit og mga goods, dili na noon dito na noon makapadulong sa mga unhealthy like processed foods. Kaya mura may makuan di mas madako na nun sa sales ibalik sa spread sa mga unhealthy products. Then health system strain. Ang iyang kumpulan is mawala ang kuan gibali sa funding gibali para sa like mga donor or blood donor nga kuan katungod sa sakit nga ni kanat gibali or either kuan problems gibali sa funds. Gini na po sa anyways, here's human security challenges. Globalization intensifies human security risk by creating diffuse borderless threats that are hard to state to control. So, ang iyang kumpulan is iyang kuan ang sa human security by creating kuan like banta, iba bali wala nila gikuan mo daw. Iba sila banta iba sa mga tao nga dili maglisod sa mga tao, dili mo sila maka control unsa to, wala sa kabalod either pas kabalon sa to. Then here's a possible solution and strategies. First, strengthen social protection systems, promote fair economic policies, and expand employment opportunities to reduce vulnerability. So, as kung balik na sa ato example nga pandemic, ato is napaman sa normal kibali ang mga bayaron kibali or mga palitunon, but pagkahuman sa pandemic, ang palitunon ni mahal din ang sweldo sa tao wala ra sa natarong imbis nga pwede to sa angat ang kibali kay ang sweldo sa iba ang kwarta sa mga tao dili na sa sustainable for one daily needs. Then second is enhance international cooperation through institutions like WHO or WHO and International Criminal Court to manage cross-border threats. So ang iyang una ni is imbis nga kuan para makontrol ang kaning mga ang first is human makuan kibali share of mga medicines. Then dali na sa kadua is word first like para makontrol ang pag-spread kibali sa kanang mga unnecessary bitaw, then masecure ang kuan sa country or sa community.